We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Padayong nagapaduol sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Wala gihapon giwala sa pag-asa ang posibilidad nga mahimo kining bagyo. Ulay nasiplatan ang low pressure area sa gilayong 1,295 kilometers sidlakan sa Southern Mindanao. Sumala sa pag-asa posibleng ugma o sa mga musunod nga adlaw, musulod na ang LPA sa nasod. Wala gihapon nila giwala ang posibilidad nga mahimo kining bagyo ug kung makasulod kini sa PAR isip bagyo, tawagon kining bagyong Kabayan. Samtang unyang gabi o ugma, posibleng mabati na ang epekto sa trough o extension sa LPA sa eastern portion sa Visayas ug ubang lugar sa Mindanao. Sa karon hanging amihan, shear line ug localized thunderstorms ang masinati sa dakong bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible gihapon ang pag-ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Soc-Sargen ug Davao. Dunay heavy to intense rains sa pipila ka lugar sa isla. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Upat ka mga bagong PNP patrol vehicles nga padulong sa Zamboanga City aron unta itunol na sa Police Regional Office 9 ang nagkarambola sa National Highway sa Balingwan, Misamis Oriental. Ani ang dugang detalye. Nangaguba ang unahan og likod nga bahin niining upat ka mga marked PNP patrol vehicle human kini magkarambola sa National Highway sa Barangay Baok-Baok, Balingwan, Misamis Oriental alas 8 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang maong mga sakyanan bagong palit sa Philippine National Police ug nakatakdang itunol na unta sa PNP Regional Office 9 sa Zamboanga City. Matud sa PNP Region 9, ang maong mga patrol car ang gibiyahe sa mga personay sa mismong kompanya sa sakyanan. Gikan pa kini sa Marilao, Bulacan, nag-convoy ang 7 ka bagong sakyanan padulong sa Zamboanga City. Apan, pag-abot sa lugar nga nahitabuan, kalit kunong ni preno ang unang sakyanan ug sunod-sunod na nga nibangga ang laing 3 ka sakyanan sa maong convoy. Bigla daw na promeno itong unang sasakyan natin sa harap and then yun nakaroon ng domino effects with other vehicles. As a result of that accident, meron po tayong 4 na patrol cars ang medyo natamo ng pinsala. 1 is minor and then the 3 are considered naman medyo may mga damages. Hinuon matod sa kapulisan, luwas ra ang upat ka mga driver sa maong sakyanan. Samtang ang mga sakyanan anaapa sa kustodiya sa Balingwan Municipal Station sa Misamis Oriental. May pasalig sab kuno ang maong kompanya sa sakyanan nga abagahon ang pag-repair o replacement ini. Matod sa PNP, nga ang maong sakyanan nalakip sa 31 ka mga patrol vehicle nga ipang-apod-apod sa PNP Regional Offices sa reyon ubos sa Capability Enhancement Program. Itong 31 for delivery patrol vehicle will form part dito sa 95% mobility asset capability of Police Regional Office 9. So this is a move asset that will help our entire Police Regional Office 9 in performing our functions. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Barangay Tanod ug 2 ka mga sakop sa Higaunon Tribe nga nagbantay sa protected area sa Barangay FS Catanico sa Cagayan de Oro City ang gidakop sa DENR Region 10 sa pasangil nga pagpamutol og kahoy.
Butang nga gipanghimakak sa mga sospek og suportado sa barangay. Mismong bantay bagayod sa kalasangan ang namutol. Atong Siron sa RTV Presents. Adlawng Martes, pasado las 9 sa buntag, gidakop sa mga personahe sa DENR Region 10, ilawom sa Penro ug Senro, uban ang Gugman Police Station, ang tulo ka mga lalaki sa sitio Kidolom, Barangay FS Catanico, Cagayan de Oro City. Giila ang mga gipang dakop nga sila Joel Neri o Datu Suluan, 44 anyos, usa ka barangay tanod. Evan Langkasan, 32 anyos, ug Alvin Aloto, 52 anyos, mga miyembro sa Higaonon Tribe sa lugar. Ang reklamo batok kanila ang giingong wala pagpasulod sa mga personahe sa DENR sa Protected and Reforestation Area sa nasangpit nga lugar ug ang giingong pagpamutol og mga kahoy. Tekod o bamboo, which is kato nga mga kahoy sige pananon to siya particular sa DNR para sa forest conservation ug reforestation. Ang maong aligasyon gipanghimakak sa mga suspitsado. Matod nila, igo lamang kuno sila nagbantay sa lugar, isip giila nila kini nga kabahin sa ilang ancestral domain. Di ba rin, nagbutang lang si Kapitan ug ang tribe dia o outpost sir kay pagprotektar sa kinaiyahan, pagprotektar sa komunidad, sa labira kay daghan kay mga tao dia namuyo na karon among mga kaparintihan. Ang baruganan sa mga sospek gisuportahan sab sa barangay captain sa FS Catanico nga si LP Joneri. Matod sa opisyal nga kanunay gayod nila ginamonitor ang kahimtang sa mga tao sa nasangpit nga lugar nga dili makalapas sa mga polisiya kalabot sa pag-amuma sa kinaiyahan. Walay igong rason. Then, base lugar sa Balaod, so naningalag yun ko. Doon na ba dahil kabalhinan sa Balaod, tama pwede rin dahil damputo ng usa ka tao, walay sa laod na buhat. Personal nga giadtuan sa GMA Regional TV ang lugar kung asa nahitabo ang pagdakop sa mga sospek ug among nakahinabi ang mga miyembro sa tribong Higaonon sa lugar. Sumala sa tribo, walay mga kahoy nga gipamutol sa lugar. Ang gipanguha kuno nilang kahoy ang mga gibasura kuno sa NGCP ug Sipalco nga namutol og kahoy ug sanga sa lugar. Kini among gipanggamit nga mga buntong nga diin reject ni nila sa ilang pagputol diya nga gipanghimo nila sticking. So among gigamit kay ila naman gipasagdan naa naman daan dinhi sa yuta sa motong among gigamit para makatabang usab tungod kay join man lagi ang barangay ug ang tribes para mapadayon gyud ang pagprotektar ining maong kalasangan ug mapalambo niini. Human nga gipusasan o gidakop sa mga membro sa DENR o kapulisan ang mga barangay tanod o IP members dinhi sa lugar. Gilayon silang nagpahigayon og tree planting niining mga bamboo tree dinhi sa lugar. Butang nga gikaaligot-got sa mga IP members dinhi, hilabi pa nga walay gipakita nga FPIC o Free Prior Informed Consent ang mga personahe sa DENR. Gisuwayan sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa Provincial Environment and Natural Resources Office apan wala na sila nagpa-interview at tubangan sa kamera. Matod nila, aduna gayud kuno kalapasan nga nahimo ang mga sospek. Una, ang pagpugong kuno sa ilang visiting powers sa lugar, labi pa nga nalakip kuno ang lugar sa Malasag Reforestation Project. Nagproseso pasab kuno sila og Free Prior Informed Consent o FPIC ngadto sa barangay apan wala pa kuno sila matagaan. Nakita sab kuno nila mismo ang mga kahoy nga gipamutol nga dili ang ayang putlon. Ang rason sab sa ilang pagsulod, gidali sab kuno nila ang pagtanom og kawayan sa lugar subay sa National Greening Project sa ahensya. Hinoon, abli kuno ang DENR sa pakigdialogo sa IP Group ug Barangay Council sa FS Catanico aron marisolba ang problema sa lugar. Sa kasamtangan, napailawom na sa inquest proceedings ang tulo ka mga sospek subay sa reklamong ilegal nga pagpamutol og kahoy sa protected area. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakatakdang madawat sa ubang nasunugan sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. sa Davao City ang ilang cash assistance sunod semana. Ani report ni John D. Esteban. Sunod semana makuha sa mga nasunugan sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. sa Davao City ang cash assistance gikan sa lokal nga panggamhanan. Sumala sa City Social Welfare and Development Office. Apan? Gusto na ko klaro ni dili tanan makadawat.
Base ni siya sa assessment sa ato ang social workers. Sumala sa CSWDO, magdepende ang paghatag og pinansyal nga ayuda sa nadanyos nga istruktura. Ato ang guidelines, ma'am, ang department order nga last 2022 na signan sa ato ang kanhi nga head si the late attorney Gallo, nga katong structure ang atong assessment, not the property. Ang homeowner kansang balay totally damaged makadawat og 20,000 pesos. 15,000 alang sa partially damaged, 10,000 alang sa renters, sharers o caretakers, samtang 5,000 sa boarders. Sa karon anaa sa 294 ka magbanay ang apektado sa sunog kung asa kapin gatos ang house owners o sharers. Gipaabot nga posibleng ma-finalize ang validation sa ihap sa mga apektado adlang Huwebes. Samtang padayon ang paghatag og mga pagkaon sa mga nasunugan ug uban pang panginahanglan sa tabang sa LGU, mga private agencies ug sa publiko nga midunal. Padayon atong mobile kitchen in providing sa ilahang pagkaon, daily nila nga pagkaon. And then nag-provide po tag welfare goods, and there are a lot of partners naman po nga nag-respond to help them. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki nga giingong serial sexual predator sa usa ka barangay sa Davao City ang arestado sa kapulisan. Sulod sa prisuhan sa Bahada Police Station sa Davao City, positibong gitudlo sa pipila ka babaeng biktima ang sospek nga maukunoy ng bastos kanila. Ang sospek na ilang si Mokhtar Lingbak, 23 anyos, nagrenta og balay sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City ug lumad nga taga Buluan, Maguindanao del Sur. Modus matud pa sa sospek ang magdula sa iyang kinataw at tubangan sa mga biktima ug nagapanghikap kuno og pribadong parte sa mga babaeng iyang magustuhan. Sa pakighinabi sa Super Radio Davao sa sospek, hugtano nining gipanghimakak ang mga pasangil kaniya. Apan nangayo kini og pasaylo sa mga biktima nga nagreklamo batok kaniya. Usa ka mag-uuma, patay, human nga gipusil, samtang nagpalod sa usa ka tindahan sa Pangantukan, Bukidnon. Duha ka mga wala pa mailing sospek ang padayong ginapangita sa kapulisan. Ani ang report. Dead on the spot ang biktimang si Ruel Bento, 45 anyos, usa ka mag-uuma nga taga Barangay Kipadukan, Pangantukan, Bukidnon. Human nga kalit kining gibanhigan samtang anaa sa usa ka tindahan sa Barangay Langkataon sa nasangpit nga lungsod. Sumala pa sa investigasyon sa kapulisan nga pasado alas 11 sa buntag adlaw Miyerkules nahitabo ang krimen. Samtang sakay siyang motorsiklo, mihunong kuno ang biktima sa usa ka tindahan aron magpalod. Kalit matud pa kini giduulan sa duha ka mga armadong lalaki dayong pusil sa makadagang higayon sa biktima. Human sa krimen, gilayon ra sa bisibat ang mga sospek samtang nanagan ang mga tawo duol sa lugar. Actually, naiigo iyang ulo sa part sa iyang chest o sa different parts sa iyang lawas kay gahulatan pa manggod nato ang medical legal report sa forensic unit kung ahagid exactly iyang mga igo. Unom ka basiyo sa .45 nga pistola ang na-recover gikan sa crime scene nga gipailawom na sa ballistic examination. Mas gipalawman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon aron masuta ang posibleng motibo sa pagpatay. Yes, ang ato lang iaghat no ang atong publiko nga kung naa ka may mga kasayuran or any nga information nga pwede nato mapadangat aron masulbad ang kaning panghitabo no dako kinig matabang sa atong kapulisan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka tindahan sa mga gadgets sa General Santos City nga nakawatan na kaniadto gisulod pag-usab og kawatan. Menor de edad nga sospek ginapangita sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Nahuli kam kining usa ka lalaki nga nakasulo og white t-shirt ug dunay tabon sa nawong nga misulod sa usa ka tindahan sa mga gadget sa Barangay Dajangas East, General Santos City pasado alas 5 sa buntag niadtong November 14. Gani gikatingala sa tag-iya ug sa nagabantay sa maong tindahan nga abli na ang kilid nga bahin sa ilang tindahan asa giguba ang plywood nga maumatod pa ang giagihan sa maong lalaki. Hinuon wala matod pay nakuha sa ilang tindahan.
Sa bintana sa second floor nga bahin matud pa miagi ang suspek. Iya sab matud pang gipang ablihan ang drawer sa medical clinic nga anaa sa second floor hangtod sa misulod kini sa maong tindahan sa first floor. Atong humok nga plywood mo to ihang na pokpo. Cash lang yun siguro iyang tuyod. Fortunately, walay nawala. O ang target lang sa atong suspect is katong mga drawer, mga kwarta lang iyang ginapangita. Ang tag-iya, wala na po sila gabilin o kwarta. Kahinumduman nga niadtong September 29, una nang gikawatan ang maong tindahan asa nalimas sa tulo ka mga menor de edad nga suspek ang kapin 8,000 pesos ug 25 ka laptop. October 2, na-recover sa otoridad ang mga laptop nga gikawat. Sumala sa otoridad ang suspek nga misulod sa maong tindahan ning adlawng Martes, usa sa mga suspek sa pagpangawat niadtong September 29. Belt niya, bata gihapon. So katong tatlo nga suspect nato, ang duha ato nag-ano naman gid to nga di na sila diri sa tuwa. So ang isa na lang nabilin. Actually gipaimbitahan ko na ang parents na mag-adto diri para mag-istorya mi. Samtang gipahimangnuan na sa kapulisan ang tag-iya sa mga establishmento ug uban pang business owner sa syudad nga kung mamahimo mag-hire gayud og gwardya. Mag-ano sila og security guard bisag gabi lang. Kay tinuod na natay mga deployments diya. Ginarubingan gid na sa atong patrol car pero balo naman pud ta nga ang mga kawatan bantayan pud nila ang pulis. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Tulo ka graduates sa duha ka kolehiyo sa Davao City lakip sa top 10 sa November 2023 Customs Brokers Licensure Examination. Usa kanila naningkamot gayud matud pa human mipanaw ang amahan ug inahan sulod lang sa usa ka bulan. Ani a report ni Argil Relator. Nagsalig lang sa scholarship sa Holy Cross of Davao College si Mark Joseph Mangmang nga tubong New Bataan Davao de Oro aron mahuman sa kursong Bachelor of Science in Customs Administration. Yes, I've been a scholar there. I work 8 hours per day then school na after. So except during pandemic kay lahat jud ming gi-shoulder for free masig wala mi nag-duty. Bulan sa July 2019, dihang iyang nabati ang pait nga kasinatian, human sulod lang ni anang bulana, namatay ang iyang amahan ug inahan. Apan bisa ni ini, mas naningkamot siya ug nagmalampuson siya dihang ni graduar isip cum laude. High school pa lang gusto jud ko maging top notcher in any board nga akong itig. Kay namon ko'y mga kailangan mga summa cum laude, nga akong alam gusto lagi na ko na siya. Tuod man, nagbunga ang iyang pagpaningkamot, dihang siya ang 7th placer nga dunay 89.25% nga rating sa November 2023 Customs Brokers Licensure Examination. So pwede mi maging consultant sa mga importers, pwede mi mag-compute of duties and taxes on behalf sa mga importers, mag-sign, mag-file, mag-lodge mi sa ilang goods declaration if importation or export declaration if exportation. Ang iyang pagpaningkamot sa pagtuon, ang iyang mahatag nga tip sa mga buot sab maging top notcher. So mo to sir, nag-create ko og kanang schedule. Mota ko ani nga time, mag-study ko after, ay mag-recite pa day ko sa mga need year site, then magkaon, mag-study, then other activities na dayon within my day. Gawas kaniya, lakip sab sa top 10 ang first placer nga si Trisha Marie C nga graduate sab sa Holy Cross of Davao College nga dunay 91.25% nga rating. Og 10th placer si Keith Sumagaysay nga graduate sa DMMA College of Southern Philippines nga dunay 88.50% nga rating. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Alang sa mga residente sa Davao City nga giserbisyuhan sa Tugbok Water Supply System sa Davao City Water District nga magpundo na daan og tubig sanglit 24 oras nga mawadan og supply sa tubig sa inyong lugar sugod ugma. Gipahibalo sa Davao City Water District nga dunay ipahigayon nga scheduled water interruption gikan alas 9 sa buntag ugma, November 17
hangtod na sa alas 9 sa buntag pagkasunod sa adlaw, November 18 sa mga lugar nga giserbisyuhan sa Tugbok Water Supply System. Apektado ang tanang lugar sa barangay Katalunan Pequeño, Mintal, Santo Niño ug Matina Pangi. Lakip ang pipila ka lugar sa barangay Tugbok, Katalunan Grande, Bago Galliera, Bago Osiro ug ang Samantha Home Subdivision sa Bago Aplaya. Gipasabot sa DCWD nga gikinahanglan ang pag-shut off sa supply sa tubig tungod duna matud pay ipahigayon nga installation sa submersible deep well pump and motor para sa Tugbok Production Well number 9. Gisugda na ang pag-turnover sa mga kagamitan og dokumento gikan sa outgoing ngadto sa incoming barangay kapitan ug SK chairperson sa Davao City. Sa barangay 12-B nagmalampuson kining napahigayon. Ani ang report ni Argil Relator. Usa-usa ang gisuta ang inventory sa barangay properties, financial records, documents, money accountabilities ug uban pa sa mga sakop sa City Assessment and Transition Team sa barangay 12-B Davao City. Sa seremonyas at ubangan sa mga witness, usa-usa sab kini ang gi-turn over ni outgoing barangay kapitan Nelia Tumabang ug gidawat ni incoming kapitan Shelly Rick Tumabang. Opisyal na siyang mulingkod sa katungdanan. Skin man unsay imong mga pagbuhaton, huna-hunaon na gid nimo una ang katawhan before imong kaugalingon. Actually, ako as a batanon, more on priority is education. Education is very important labaw na dira sa mo, which is daghan kaayo og mga batanon ug mga bata po dira. And aside from that also prior pod namo is kanang mga awareness of teenage pregnancy. Malampuson sab nga na-turnover ang session logbook, passbook ug uban pang financial documents gikan sa outgoing ngadto sa incoming SK chairperson. Karon advantage jud kayo kay same age lang mi sa kap, so dili siya lisod kung nakoy mga pangutana or nakoy gusto na i-partnership kay kap, so dali lang pud kayo sa iyaha. Prioridad sa transition team nga gihatagan og schedule sa turnover ceremony kadtong mga barangay nga dunay bag-o nga barangay kapitan. Ingani kabaga ang mga dokumentong gipamana gikan sa outgoing barangay kapitan ug SK chair ngadto sa mga incoming nga mga opisyal. Apan dili lamang kini mga simpleng dokumento, sanglit kalakip niini ang dakong responsibilidad sa pagdumala diha sa barangay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka 32 anyos nga lalaki nga gingong nalambigit sa pagpangawat og nalakip matud pa sa drugs watchlist, gipusil patay sa Lamitan City, Basilan. Dead on the spot ang 32 anyos nga lalaki nga nailang si alias Porong. Human kini gipusil sa naong ug dugan nga bahin ini sa wa pa mailing suspect samtang naglakaw sa barangay Lebo, Lamitan City, Basilan pasado alas 2 sa hapon adlawng Martes. Nasayran nga si alias Porong nalakip matud pa sa drugs watchlist og suspect sab sa pagpangawat og motor sa barangay Parang Basak niadtong Oktubre 12 ning tuiga. Ginasuta na karon sa kapulisan ang motibo sa krimen, ingon man ang pag-ila sa suspect sa pagpamusil. Sikop sa bypass operation sa Tacorong City ang usa ka CAFGU member ilawom sa 6th Infantry Division. Na-recover sa iyang posisyon ang kapin 2 milyon pesos nga illegal nga droga. Gilang dinakpan nga si Norodin Midtimbang Dagandal, 30 anyos, usa ka CAFGU member, residente sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur nga usa ka high-value target. Gipaygay ng operasyon sa Barangay New Isabela, Tacorong City kung asa naghiusa ang Regional Drug Enforcement Unit, PDEA 12 guban pang security forces. Na-recover sa posisyon sa suspect ang 15 ka sachet sa gitoang shabu nga nasa 300 grams ug nagkantidad og kapin 2 milyon pesos. Ana karon sa PDEA 12 custodial facility ang suspect. Mag-atubang kini og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ug posible matud pa kining ma-terminate sa iyang trabaho. Gatusan ka mga crown of thorns starfish nga namilit sa mga coral sa karagatan sa 11 isla sa Zamboanga City ang gipangtanggal sa mga personahe sa Philippine Coast Guard o uban pang tunghaan sa syudad. Ana sa 147 ka mga crown of thorns ang gipangtanggal sa kadagatan sa 11 islas, Barangay Panubigan, Zamboanga City.
Ang maong clearing operation gipangunahan sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, kauban ang ubang Coast Stations Unit nga gisalmutan sab sa mga personay sa usa ka universidad sa syudad. Matod sa DNR, ang maong starfish usa ka klase sa marine species nga tigkaon sa giingong coral polyps nga makadaot sa formation sa coral reefs. Gikonsidera sab kini nga ecological threat. Busa ang pagkontrol sa populasyon niini pinaagi sa usa ka safe ug eco-friendly nga pamaagi makatabang sa pagprotekta sa marine ecosystem. Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Gipawaw ang Filipino fans sa iyang performance sa preliminary competition sa Miss Universe 2023 sa El Salvador. Ug nalakip sab si Michelle sa top 10 silver finalist sa Voice for Change. Ano yung report ni Earl John Balungay? Sa sugod pa lang, full of energy na ang pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2023 nga si Michelle Marquez D sa iyang intro. Mihugyaw sab ang Pinoy fans nga nananaw mismo sa event sa El Salvador. Sa swimsuit competition round, dito na mas gipakita ni Michelle ang iyang confidence sa red nga swimsuit. Gani daghan ang napawaw sa iyang pasarela. Pag-abot sa evening gown, head turner sab si Michelle sa iyang green gown nga gihimo sa Filipino designer nga si Mark Baumgartner. LG ug elegant ang atake ni Michelle sumala sa fans. Nalakip sab si Michelle sa top 10 silver finalist sa Voice for Change. Kauban ang nasud Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine ug Zimbabwe. Busa mga kapuso, atong padayong suportahan si Michelle sa iyang journey sa Miss Universe. Ang Coronation Night ipahigayon sa Domingo, November 19, oras sa Pilipinas. Ako si Earl John Balungay para sa One Mindanao. Mga kapuso, 39 kaadlaw na lang. Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.